May kilala akong manunulat na may pag-aalinlangan sa mga kababalaghan. Hindi naman sa hindi siya naniniwala sa mga multo at aswang. Para sa kanya, puro kwento lang yon hanggat walang matibay na ebidensya. Kaya nga noong may marinig siyang alamat tungkol sa isang nilalang, inisip niyang pagkakataon ito para patunayan na hindi totoo ang mga ganitong bagay. Kaya nga noong may marinig siyang alamat tungkol sa isang nilalang na nagbabantay sa isang liblib na bayan, ay agad siyang nagpunta roon para magsaliksik. Ayon sa alamat, may nilalang na nagbabantay sa bayan na iyon. Hindi raw multo o aswang, kundi isang nilalang na may sariling kategorya. Para daw itong halimaw na may pakpak at mga mata na parang nakakakita ng lahat ng sikreto mo. Ang nilalang daw na iyon ay may reputasyon bilang tagapagtanggol at tagapaghiganti ng buong bayan. Kapag may nangyaring masama sa isang residente, ay tiyak na gaganti ito. Kaya naman, bihira raw ang krimen sa bayang iyon. Ang sabi ng kakilala kong manunulat ay hindi siya naniniwala sa alamat, pero gusto niyang magsaliksik tungkol doon para sa kanyang susunod na libro at para na rin malaman kung may katotohanan ba talaga ang mga kwento ng mga tao. Pagdating niya sa bayang iyon ay nakilala niya ang isang matandang residente na nagpatuloy sa kanya sa bahay nito. Ayon sa matanda ay may mga hotel naman sa bayan na iyon. Pero dahil sa gilid ng bayan nakatira ang matanda ay doon na lang tumuloy ang manunulat para makatipid sa pamasahe. Ang bahay raw ng matanda ay puno ng mga palamuti na may kinalaman sa nilalang. May mga imahen ito na may anyong tao at hayop na ayon sa matanda ay siyang tunay na anyo ng nilalang. May mga tula at panalangin din na nakasulat sa mga dingding ng bahay. Ang sabi ng matanda ay hindi siya nag-iisa sa mga naniniwala sa nilalang. Halos lahat daw ng residente ng bayang iyon ay may mga ganoong palamuti sa kanilang mga bahay. Dahil sa takot at respeto sa nilalang na iyon, nagbabala ang matanda sa manunulat na huwag niyang insultuhin ang nilalang. Sabi niya, delikado raw ang hindi paniniwala at pag-insulto sa nilalang na ito. Sa halip ay dapat niyang ipagmalaki na may ganoong nilalang na nagbabantay sa bayan. Tumango-tango lang ang manunulat pero sa isip niya ay hindi siya maniniwala sa alamat na iyon hanggat hindi niya nakikita ang nilalang na iyon. Sa mga sumunod na araw ay naglibot sa bayan ang manunulat at nakipag-usap sa mga residente tungkol sa mga karanasan nila sa nilalang. Iba-iba raw ang mga kwento ng mga residente, pero iisa lang ang tema, lahat sila ay may karanasan sa nilalang. Ang iba ay sinundan ng nilalang ang mga magnanakaw sa kanilang bahay at ibinalik ang mga ninakaw. Ang iba naman ay kinastigo ng nilalang ang mga taong nanloko sa kanila. Ang manunulat ay hindi kumbinsido sa mga kwentong iyon. Sa isip niya ay mga gawa-gawa lang ng mga tao ang mga iyon. At sa halip na maniwala ay dapat niyang malaman kung sino ang nagpapakahalat ng mga kwentong iyon. Unti-unti ay may mga kakaibang nangyari sa manunulat. Nawawala ang mga gamit niya sa bahay ng matanda. May mga ingay sa gabi at kung ano-ano pa. Sa isip ng manunulat ay may nagbibiro lang sa kanya. Pero ang sabi ng mga residente ay nagagalit sa kanya ang nilalang dahil sa hindi niya paniniwala. Ang sabi ng manunulat ay kung totoo ang nilalang na iyon, ay dapat magpakita ito sa kanya at huwag siyang takutin sa pamamagitan ng mga mumunting palabas. Dumating ang buwan ng Disyembre at unti-unti nang naglalagay ng mga palamuting Pasko ang mga residente. Sa bisperas ng Pasko ay nagkaroon ng pagtitipon ng mga residente. Ramdam mo yung tensyon sa hangin, parang lahat sila may inaasahang mangyari. Nagkaroon ng misa sa simbahan, tapos ay may mga laro at palabas sa plaza. Nagbabala ang matanda sa manunulat na huwag itong mangiinsulto sa nilalang, pero sa isip ng manunulat ay napaka-absurdo ng babala ng matanda. Paano raw ba nakikialam sa Pasko ng mga tao ang nilalang na iyon? Habang naglilibot sa plaza,
ay hindi maiwasan ng manunulat na magbiro at pagtawanan ang mga palamuti na may kinalaman sa nilalang. Lahat ng mga nakakarinig sa kanya ay sinasabihan siyang tumahimik, pero hindi siya nakikinig. Kinabukasan ay nagising ang manunulat na nakatali sa isang puno sa gitna ng kagubatan. Puno iyon ng mga palamuting Pasko. Nagsisigaw siya para humingi ng tulong at narinig naman siya ng matanda. Ang sabi ng matanda ay doon siya makikipagkita sa nilalang at ito na ang pagkakataon niya para makita ito. Habang nagdiriwang ang buong bayan ay nagpakita nga sa manunulat ang nilalang. Ang sabi ng manunulat ay hindi makatao ang anyo ng nilalang. Sobrang takot siya na halos hindi siya makagalaw, pero sa kabila ng takot, hindi niya maiwasang mamangha sa nilalang. May mga pakpak ito, mga sungay at mahahabang kuko. Pero ang pinakanakakatakot daw sa lahat ay ang mga mata nito na tila ba nakikita ang lahat ng lihim ng isang tao. Ipinakita ng nilalang sa manunulat ang mga kababalaghan ng bayan, ang mga bagay na hindi nakikita ng mga tao, ang kayamanan na itinatago ng nilalang sa ilalim ng lupa ng buong bayan, ang mga aswang na hindi makapasok dahil sa proteksyon ng nilalang, at ang mga demonyo na nakatali sa mga puno sa gubat na iyon. Ang sabi ng manunulat ay halos mabaliw siya sa takot at pagkamangha sa mga nakita niya. At mula noon ay nagbago ang kanyang pananaw sa alamat ng nilalang. Dati puro kwento lang ang tingin niya, pero ngayon alam niyang may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Umalis din sa bayan na iyon ang manunulat at nagpatuloy sa kanyang pagsusulat. Pero sa pagkakataong iyon ay may takot na siya sa nilalang na iyon. Tuwing Pasko ay naaalala ng manunulat ang mga karanasan niya sa bayan na iyon. Para bang palaging may bumabalik na alaala ng mga tao at ng nilalang na nagpapaalala sa kanya na may mga bagay talaga na hindi natin lubos na nauunawaan. At naririnig pa rin niya sa kanyang isipan ng mga alaala ng mga tao sa bayan, pati na ang tawa ng isang batang nagpakita ng kabutihan sa kanya. Kwento ito ng dati kong kakilala na si Kuya Ramil. Ang sabi niya noong binata pa siya ay nakaranas daw siya ng kababalaghan na hanggang ngayon ay hindi pa rin niya makalimutan. Noon daw ay nakatira pa si Kuya Ramil sa isang baryo na nasa gilid ng bayan. Tahimik na baryo lang daw yon. Karamihan sa mga nakatira doon ay mga magsasaka at mga mangingisda. Isa sa mga kababata ni Kuya Ramil ay si Nilo. Magkasing edad lang sila at magkapit bahay din. Isang araw daw ay nagkukwentuhan sila ni Nilo. Sabi ni Nilo, "Alam mo ba kung paano magpatawag ng multo?" Sabi ni Kuya Ramil, "Multo? Anong multo?" Sabi ni Nilo, "Yung puting babae." Sabi ni Kuya Ramil, "Ano yon? Hindi ko alam yan." Baka kwento-kwento lang yan." Sabi ni Nilo, "Hindi mo alam yon? Yung puting babae na nagpapakita sa mga lasing na galing sa bayan." Sabi ni Kuya Ramil, "Hindi ko alam yan." Sabi ni Nilo, "May nakapagsabi sa akin na kapag daw gusto mong magpakita sa iyo yung puting babae, ay kailangan mo lang magdala ng kandila na kulay puti, yung ginagamit sa patay. Tapos, sa 12:00 ng gabi, ay pupunta ka sa gitna ng bukid. Doon ay sisindihan mo yung kandila at iikutin mo yon sa buong katawan mo habang sinasabi mo yung mga katagang, 'Puting babae, magpakita ka sa akin.' Gagawin mo yon ng 3 beses. Pagkatapos ay isasaksak mo sa lupa yung kandila. Tapos ay hihintayin mo na lang siya na magpakita." Sabi ni Kuya Ramil, "Totoo ba yan?" Sabi ni Nilo, "Hindi ko pa nasusubukan, pero sabi nila ay yun daw ang paraan para magpakita sa iyo yung puting babae." Sabi ni Kuya Ramil, "Bakit mo naman gugustuhin na magpakita sa iyo yung multo?" Sabi ni Nilo, "Wala lang, trip lang." Sabi ni Kuya Ramil, "Ako hindi ko trip yon. Nakakatakot kaya?" Sabi ni Nilo, "Duwag ka lang." Sabi ni Kuya Ramil, "Hindi ako duwag.
May utak lang ako, sabi ni Nilo. Hindi nga, duwag ka lang, sabi ni Kuya Ramil. Hindi nga. Sabi ni Nilo, sige nga, gawin natin mamayang gabi. Sabi ni Kuya Ramil, sabi ko nga hindi ako duwag. Sabi ni Nilo, kaya nga gawin natin mamayang gabi. Sabi ni Kuya Ramil, sige. Alas 12 ng gabi, nakita sila Kuya Ramil at Nilo sa may kubo sa gilid ng bukid. May dala si Nilo na kandila. Sabi ni Kuya Ramil, sino sa atin ang gagawa ng ritual? Sabi ni Nilo, ikaw na lang. Sabi ni Kuya Ramil, ako? Sabi ni Nilo, oo, ikaw na lang. Sabi ni Kuya Ramil, bakit ako? Sabi ni Nilo, kasi ikaw yung mas matapang sa atin. Sabi ni Kuya Ramil, sabi ko nga sa'yo, hindi ako duwag. Sabi ni Nilo, sige na, ikaw na lang. Sabi ni Kuya Ramil, sige. Naglakad sila papunta sa gitna ng bukid. Halos hindi na raw makita ni Kuya Ramil yung dinadaanan nila dahil sa sobrang dilim. Ang liwanag lang na meron sila ay yung liwanag ng buwan. Pagdating sa gitna ng bukid, ramdam na ramdam ni Kuya Ramil yung lamig na parang may nakabantay sa kanila. Sinindihan niya yung kandila at yung liwanag nito parang mas nakakadagdag pa sa takot. Tapos ay inikot niya yon sa buong katawan niya habang sinasabi yung mga katagang, puting babae, magpakita ka sa akin. 3 beses niyang ginawa yon. Pagkatapos ay sinaksak niya sa lupa yung kandila. Sabi ni Kuya Ramil, ano? May nagpakita ba? Sabi ni Nilo, wala naman. Sabi ni Kuya Ramil, sabi ko na nga ba, kalokohan lang yan. Sabi ni Nilo, tara na, umalis na tayo. Sabi ni Kuya Ramil, tara. Papalayo na raw sila sa gitna ng bukid nang biglang tumigil sa paglalakad si Nilo. Sabi ni Kuya Ramil, bakit? Sabi ni Nilo, lumingon ka. Sabi ni Kuya Ramil, ha? Bakit? Sabi ni Nilo, lumingon ka. Sabi ni Kuya Ramil, bakit nga? Sabi ni Nilo, yung kandila. Sabi ni Kuya Ramil, bakit? Sabi ni Nilo, nakasindi pa rin. Sabi ni Kuya Ramil, ha? Hindi pwede yon. Dapat patay na yon. Sabi ni Nilo, kaya nga. Lumingon si Kuya Ramil. Nakita niya na nakasindi pa rin yung kandila. Pero hindi lang yun ang nakita niya. May isang babae na nakatayo sa tabi ng kandila. Nakasuot ito ng puting damit. Mahaba ang buhok na halos natatakpan na yung mukha. Sabi ni Kuya Ramil, takbo! Tumakbo sila palabas ng bukid. Hindi na raw lumingon si Kuya Ramil. Takot na takot siya. Pagdating nila sa kubo ay hingal na hingal sila. Sabi ni Kuya Ramil, nakita mo ba yon? Sabi ni Nilo, nakita ko. Sabi ni Kuya Ramil, anong gagawin natin? Sabi ni Nilo, uwi na tayo. Sabi ni Kuya Ramil, tara. Naghiwalay na sila at umuwi sa kanilang mga bahay. Kinabukasan ay nagkita ulit sila. Pinakita ni Nilo kay Kuya Ramil yung braso niya. May marka yon na parang kamay ng babae. Sabi ni Nilo, paggising ko kanina, nandyan na yan. Sabi ni Kuya Ramil, ibig sabihin ba? Sabi ni Nilo, oo, ibig sabihin totoo yung nakita natin kagabi. Sabi ni Kuya Ramil, ano na ang gagawin natin? Sabi ni Nilo, wala, hayaan na lang natin. Siguro naman ay hindi na ulit magpapakita sa atin yon. Pero nagkakamali sila. Pag uwi nila, parang may bumalot na bigat sa kanilang pakiramdam. Dahil sa mga sumunod na araw ay palaging nagpapakita yung puting babae sa kanila. Dahil sa mga sumunod na araw ay palaging nagpapakita yung puting babae sa kanila. Minsan ay naglalakad si Kuya Ramil sa bukid. Nakita niya na nakatayo sa gitna ng bukid yung puting babae. Minsan naman ay nakikita niya yon na nakatayo sa labas ng bahay nila. Si Nilo naman ay ganun din ang nararanasan. Sa sobrang takot nila ay hindi na sila makatulog dahil pakiramdam nila ay palaging nakatingin sa kanila yung puting babae. Hindi lang yun ang nangyari. Dahil sa mga sumunod na araw ay marami ang nagkasakit sa baryo nila. Yung mga pananim sa bukid ay natuyo. Yung mga huli ng mga mangingisda ay nabubulok. May mga sakuna na nangyayari na hindi maipaliwanag. Sabi ni Kuya Ramil,
Alam niya na sila ang may kagagawan ng lahat ng yon. Dahil sa kagustuhan nilang makakita ng multo, ay nadamay pa ang buong baryo nila. Yun daw ang naging leksyon sa kanila, na huwag makialam sa mga bagay na hindi naman nila alam. Isang gabi natutulog na si Kuya Ramil nang marinig niya na may tumatawag sa kanya sa labas ng bahay nila. Boses yun ni Nilo. Sabi ni Nilo, "Ramil, labas ka muna. May papakita ako sa'yo." Bumangon si Kuya Ramil at lumabas ng bahay. Nakita niya si Nilo na naglalakad papunta sa bukid. Sabi ni Kuya Ramil, "Nilo, saan ka pupunta?" Hindi siya pinansin ni Nilo. Nagpatuloy lang ito sa paglalakad. Sinundan ni Kuya Ramil si Nilo. Tinatawag niya ito, pero hindi siya pinapansin. Pagdating nila sa gitna ng bukid ay may nakita si Kuya Ramil. Nakatayo sa gitna ng bukid yung puting babae. Parang inaantay sila ni Nilo. Tumingin sa kanya si Nilo. Ngumiti ito. Tapos ay tumakbo papunta sa puting babae. Nakita ni Kuya Ramil na niyakap ni Nilo yung puting babae. Tapos ay pareho silang naglaho. Napasigaw si Kuya Ramil. Tinawag niya ng tinawag si Nilo, pero wala na ito. Umaga na nang umuwi si Kuya Ramil. Kinabukasan ay nalaman niyang nawawala si Nilo. Nagkaroon ng malawakang paghahanap sa buong baryo, pero parang naglaho na lang si Nilo na parang sinama ng hangin. Walang bakas, walang kahit ano. Nagpatuloy sa buhay si Kuya Ramil, bitbit ang alaala ng kanyang kaibigan at ng puting babae. Hanggang ngayon daw, tuwing gabi parang naririnig pa rin ni Kuya Ramil sa hangin ang boses ng puting babae na tinatawag siya. Kaya kahit anong gawin niya, hindi niya maiwasang manginig sa takot. At hanggang ngayon ay nangungulila pa rin siya sa kanyang kaibigan. May isang taong nagngangalang Louie na nagpunta sa isang liblib na lugar para sa kanyang thesis. Gusto niyang mag-focus sa mga unique na tradisyon ng Pasko sa Pilipinas, lalo na yung mga hindi pa masyadong kilala. May mga na-interview raw siyang mga residente na nagsabi sa kanyang may bahagi ng gubat na hindi nila pinupuntahan tuwing Pasko. Mayroon daw kasing lumang puno sa gitna noon na tahanan ng isang napakasinaunang bagay. Sa unang gabi ni Louie sa lugar na yon, may narinig siyang mga boses na parang kumakanta. Ang weird kasi parang nanggagaling sa lahat ng sulok ng gubat, kahit wala namang tao. Nagtataka raw si Louie kasi ang pagkakaalam niya ay siya lang ang tao sa lugar na yon. Kaya saan nanggagaling ang mga boses na yon? Kinabukasan ay nagdesisyon si Louie na magbantay sa gabi. Nagdala siya ng kamera para i-record ang mga kaganapan. 10:00 ng gabi, nakita ni Louie yung mga kandila na parang may sariling buhay, gumagalaw sa gubat. Para bang may invisible na kamay na nagdadala sa kanila at nagbubuo sila ng mga hugis na parang may kwento. May mga taong naglalakad, may mga batang naglalaro, may mga nagdarasal at may mga nagkakantahan. Habang tumatagal ay napapansin ni Louie na ang mga kandila ay papalapit sa kanilang barangay. Ang mga hugis na ginagawa ng mga kandila ay nagiging mas malinaw. Mga bahay, mga tao, mga sasakyan, mga simbahan, mga nagkakantahan, mga nagdarasal, mga naglalaro. Paulit-ulit lang ang mga hugis na ginagawa ng mga kandila. Parang may mensahe na gustong iparating ang mga iyon. Isang gabi may nakasalubong si Louie na multo na nagbigay ng babala sa kanya. Sobrang takot niya, nagtago siya sa ilalim ng kama at hindi mapakali. Para bang hindi siya makapaniwala sa nangyayari. Baka raw tuluyan na siyang nababaliw. Baka raw lahat ng nakikita niya ay bunga lang ng kanyang imahinasyon. Nagkwento raw si Louie sa isang matanda na pinagkakatiwalaan niya tungkol sa mga kandila at mga multo na nakikita niya. Sabi raw ng matanda ay may isang barangay na nawasak ng isang bagyo noong Pasko. Lahat ng residente ay namatay.
Ang mga multo raw na nakikita ni Louie ay marahil ang mga espiritu ng mga taong iyon. Ang mga kandila ay ginagamit ng mga multo para ipakita ang mga huling alaala nila. Parang mga pelikula na paulit-ulit nilang pinapakita para hindi makalimutan. Sa bisperas ng Pasko ay nakita raw ni Louie ang mga multo na nakapalibot sa kanya. Sabi ng mga ito ay may kapalit dapat ang kanilang mga buhay. Kailangan daw ay may mamatay na kapareho ng bilang nila. Kaya pala naglalakad ang mga ito sa buong barangay ay dahil naghahanap sila ng mga biktima. Ginagamit lang pala ng mga multo ang mga kandila para makalabas sa gubat. Nagawa raw tumakas ni Louie sa tulong ng matanda na kinuwentuhan niya. Pero ang karanasan na iyon ay nagdulot sa kanya ng matinding paranoia. Kahit nasa bahay na siya, parang may mga kandila pa ring sumusunod sa kanya kahit saan siya magpunta. Nasa ilalim ng kama, sa loob ng aparador, sa ilalim ng mesa, sa loob ng banyo. Sabi niya ay hindi na siya natatakot sa mga multo. Pero sa mga kandila, oo. Tuwing Pasko, nakakatanggap siya ng maliit na kandila mula sa barangay na yon. Parang paalala na hindi pa tapos ang koneksyon niya sa mga multo. Kahit nasa Maynila na siya, parang may parte pa rin siya sa kwento ng mga kandila. Nangyari ito noong 2018. Nagbakasyon ako sa probinsya ng girlfriend ko. Tawagin na lang natin siyang Liza. Hindi ko nasasabihin kung saang probinsya kasi baka magalit siya sa akin. Ayaw niyang malaman ng mga tao na may aswang sa lugar nila. Galing ako ng Maynila. Sabi ko kay Liza, gusto ko munang magbakasyon sa kanila kasi nga sobrang toxic na sa city. Gusto ko munang maranasan yung tahimik na buhay sa probinsya. Yung walang ingay ng mga sasakyan, walang pollution, walang mga tao na nagmamadali. Yung simple lang at tahimik. Nung unang gabi ko sa kanila, hindi ako nakatulog. Hindi dahil sa hindi ako komportable, kundi dahil may naririnig akong tunog. Galing sa kagubatan yung tunog. Parang tunog ng malaking ibon na hindi ko maipaliwanag. Yung tipong kapag narinig mo, parang may nakatingin sa'yo sa dilim. Basta ang naririnig ko ay tik-tik, paulit-ulit lang, tik-tik. Kinabukasan, tinanong ko si Liza kung narinig din ba niya yung narinig ko. Sabi niya, hindi raw. Tapos sabi ko, baka aswang yon. Tawanan lang siya ng tawanan. Sabi niya, wala raw aswang sa kanila. Para sa kanya, mga kwento lang yon na ginagamit pang takot sa bata. Sabi ko, baka naman hindi niya lang alam. Sabi niya, kung may aswang daw sa kanila, matagal na siyang kumalat sa buong barangay. Kilala raw kasi sa pagiging tsismosa ang mga tao sa kanila. Sabi niya, baka raw hangin lang yung narinig ko. Sabi ko, hindi. Sigurado ako na hindi hangin yung narinig ko. Sabi niya, kung marinig ko ulit daw yon, gisingin ko siya para marinig din niya. Sabi ko, sige. Kinagabihan, narinig ko ulit yung tunog, tik-tik, pero parang mas malapit na siya. Kinabahan ako kasi baka nga aswang yon, pero naisip ko na baka ako lang ulit yung nakakarinig. Kaya hindi ko na ginising si Liza, baka pagtawanan lang niya ako. Paulit-ulit lang yung tunog hanggang sa makatulog ako. Lumipas ang mga araw, paulit-ulit ko pa ring naririnig yung tunog na yon. At sa tuwing naririnig ko yon, parang palapit ng palapit sa bahay nila Liza. Hanggang sa isang gabi hindi na ako nakatiis. Naglakad ako papunta sa bintana. Pinuksan ko yun at sumilip ako. Malayo yung buwan noon kaya medyo maliwanag sa labas. Naririnig ko pa rin yung tunog na tik-tik. Tapos, nakita ko sa gilid ng kagubatan yung dalawang pulang mata na nakatingin sa direksyon ko. Para bang tumigil yung oras sa sobrang takot ko. Kinabahan ako at sinara ko agad yung bintana. Tumakbo ako papunta kay Liza at ginising ko siya. Sabi ko, may nakita akong pulang mata sa labas. Sabi niya, baka raw panaginip lang. Sabi ko, hindi.
gising na gising ako at nakita ko talaga yon. Sabi niya, baka raw pusa lang o aso. Sabi ko, hindi. Malayo yung mga mata sa isa't isa kaya imposibleng pusa or aso yon. Sabi niya baka. Sabi ko hindi. Sabi niya baka raw ilusyon lang dahil sa dilim kaya nagkaroon ng kulay pula yung mga mata. Sabi ko hindi. Sigurado ako sa nakita ko. Sabi niya sige raw matulog na kami at kung makita ko ulit yun kisingin ko siya. Sabi ko sige. Kinabukasan, naisip ko na lagyan ng kamera yung bintana para kung sakaling may makita ulit ako may ebidensya na ako. Nung gabing yon, narinig ko ulit yung tunog na tik-tik. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Binuksan ko yon at sumilip sa labas. Nakita ko ulit yung pulang mata sa gilid ng kagubatan. Sinara ko yung bintana at binuksan yung ilaw. Sinilip ko yung kamera at nakita ko yung video. Nakita ko yung anino ng nilalang na may pulang mga mata. Nakita ko rin na habang nakabukas yung bintana, lumapit siya. At nakarinig ako ng katok sa bintana. Nakita ko yung anino ng kamay niya na may mahabang mga daliri. Paulit-ulit lang siyang kumakatok hanggang sa sinara ko yung bintana. Kinabukasan pinakita ko yung video kay Liza. Sabi niya, ilusyon lang daw yon. Dahil sa dilim, kaya nagkaroon ng anino yung nilalang na nakita ko. Sabi ko, hindi. Sigurado ako sa nakita ko. Sabi niya, baka raw dahil sa takot ko. Kaya nag-i-illusion ako ng mga bagay na hindi naman totoo. Sabi ko, hindi. Totoo yon. Sabi niya, matulog na raw kami. Sabi ko, sige. Pero sa totoo lang, hindi ako nakatulog ng maayos. Kasi naririnig ko pa rin yung tunog na tik-tik. Bisperas ng Pasko, naririnig ko pa rin yung tunog na tik-tik. Pero hindi na siya galing sa kagubatan, galing na siya sa labas ng bahay. Ramdam ko yung kaba sa dibdib ko habang unti-unti akong lumalapit sa pinto. Alam kong andun siya, naghihintay lang. Tumayo ako at lumapit sa pinto. Nakabukas yung ilaw sa sala, kaya alam ko na kapag binuksan ko yung pinto, makikita ko yung nilalang na may pulang mga mata. Lumapit ako sa pinto at narinig ko yung katok. Hindi na ako nagdalawang isip. Binuksan ko yung pinto at sa liwanag ng buwan, nakita ko yung nilalang na may mahabang mga daliri at pulang mga mata. Nakatingin lang siya sa akin at nakangiti. Yung mga ngipin niya ay parang ngipin ng pating. Kinuha ko yung cellphone ko at kinunan siya ng picture, pero bigla niyang sinara yung pinto at natamaan yung braso ko. Tumakbo ako papunta kay Liza at ginising ko siya. Sabi ko, nakita ko yung aswang at nakuhanan ko siya ng picture. Nanginginig ako sa takot. Kinabukasan ginising ako ni Liza. Sabi niya, ano raw yung nangyari sa braso ko? Sabi ko, sinara ng aswang yung pinto at natamaan ako. Pinakita ko sa kanya yung picture at nagulat siya. Doon lang siya naniwala sa akin. Kumalat sa buong barangay yung nangyari sa akin. Marami ang nagdasal para sa kaligtasan namin ni Liza. Sabi nila, matagal nang walang aswang sa lugar nila. Hindi nila alam na bumalik na pala ito. Parang biglang nagising yung takot ng lahat, lalo na yung mga matatanda na may mga kwento tungkol sa aswang. Simula noon, tuwing Pasko, naririnig ko yung tunog na tik-tik. Naalala ko yung aswang na kumatok sa pintuan namin at nagdulot sa akin ng matinding takot. Ako po si Ate Marie, isa sa mga nakatira sa dormitoryo ng university. Noon ay estudyante pa ako at ngayon ay isa na sa mga nagbabantay sa dormitoryo. Noon ay ako ang pinuno ng committee para sa mga dekorasyon sa Pasko. Ang naisip kong theme noon ay nature-inspired Christmas decorations. Ang plano ko ay gumamit ng mga halaman at sanga ng puno para sa mga dekorasyon. Ang problema lang ay wala kaming budget para bumili ng mga halaman. Kaya ang naisip kong paraan ay kumuha ng mga halaman mula sa gubat na malapit sa university.
Hindi ko alam na yung gubat pala ay sagrado sa mga diwata. Parang bahay nila yon, kaya may mga diwata na nagbabantay doon. Nalaman ko yon mula kay Ma'am Lenny, isa sa mga guro na nakatira sa dorm. Si Ma'am Lenny ay isang environmentalist. Palagi niyang sinasabi sa amin na huwag guluhin ang kalikasan dahil hindi lang tayo ang nakikinabang dito. May mga nilalang na hindi natin nakikita ang nagagalit kapag pinakialaman natin ang kanilang tahanan. Si Ma'am Lenny ay bigla na lang nawala. Nung matapos ang isang field trip sa gubat, parang naglaho na lang siya na parang bula. Nakakatakot kasi parang walang bakas kung saan siya nagpunta. Ang sabi ng mga estudyante ay nauna raw umuwi si Ma'am Lenny dahil may emergency daw sa kanila. Pero nung puntahan siya sa bahay nila ay wala raw si Ma'am Lenny at hindi raw ito umuwi. Nung malaman namin yon ay natakot kami dahil baka may nangyari sa kanya. Pero ang sabi ng mga kasama niya ay maayos naman daw si Ma'am Lenny nung umalis. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nakikita. Nung mawala si Ma'am Lenny ay may mga napansin akong kakaiba sa kasama ko sa kwarto. Tawagin na lang natin siyang Liza. Si Liza ay palaging nakaupo sa kama niya. Parang nagmumuni-muni. Kapag tinatawag ko ay nagugulat siya at parang hindi ako nakikilala. Minsan ay naririnig ko siyang nagbubulong ng kung ano-ano. Hindi ko naman maintindihan dahil parang ibang lengwahe ang sinasabi niya. Nung tanungin ko siya ay sabi niya ay nagdadasal lang daw siya. Nung Christmas party namin sa dorm, biglang nag-brown out. Yung tipong ang dilim-dilim tapos parang may malamig na hangin na dumaan. Nakakakilabot. Nung mapatapat ako sa bintana ay may nakita ako na anino na naglalakad sa labas. Si Ma'am Lenny. Nung tawagin ko siya ay tumakbo siya papunta sa gubat. Nung gabing yun ay hindi ako nakatulog. Iniisip ko kung bakit nagtatago si Ma'am Lenny. Tapos naalala ko yung mga halaman na kinuha namin sa gubat. Baka kaya nagtatago si Ma'am Lenny ay dahil nagagalit siya sa ginawa namin. Pero hindi naman siguro dahil hindi naman ganon si Ma'am Lenny. Yung mga halaman na kinuha namin sa gubat, kahit lagyan mo ng palamuti, parang hindi sila ordinaryo. Parang may buhay sila na hindi mo maintindihan. Ang napansin ko ay parang hindi nalalanta yung mga halaman. Pagdating ng umaga ay parang bagong pitas ulit sila. Tapos may mga bagong usbong na lumalabas. Nung sabihin ko yon sa mga kasama ko sa dorm ay hindi nila ako pinaniwalaan. Ang ginawa ko ay pinutol ko yung mga sanga. Pagdating ng umaga ay pinakita ko sa kanila na may mga bagong usbong na naman yung mga sanga. Doon na sila naniwala sa akin. Sabi ko ay baka nagagalit yung diwata na nagbabantay sa mga halaman na yon. Dapat ay ibalik na lang namin yung mga halaman sa gubat. Pero sabi nila ay hintayin na lang daw matapos yung Pasko. Hindi naman daw siguro magagalit yung diwata. Nung dumating yung bagyo ay nagising ako sa lakas ng ulan. Lumabas ako ng kwarto at sumilip sa bintana. May mga anino na sumasayaw sa ulan. Marami sila at ang saya-saya nila. Nung makita ko yon ay naisip ko na baka nagagalit na talaga yung diwata. Baka kaya lumakas yung ulan ay dahil sa galit niya. Nung sabihin ko sa mga kasama ko ay hindi sila naniwala sa akin. Nung bisperas ng Pasko ay nagkaroon ng blackout. Nagising ako at hindi ako makahinga. Pagmulat ko may nakatayo sa paanan ng kama ko, si Ma'am Lenny. Pero hindi na siya yung Ma'am Lenny na kilala ko. Yung itsura niya parang diwata na may galit sa mga mata. Nakakatakot talaga. Nakiusap ako sa kanya na huwag kaming idamay sa galit niya. Isa lang akong estudyante na gustong makatipid sa dekorasyon. Nakiusap ako na patawarin niya kami at hindi na yun mauulit. Nung marinig niya yon ay ngumiti siya at sinabi na kung totoo raw ang sinasabi ko ay kailangan kong ipasa sa mga susunod na henerasyon ang karanasan ko. Para hindi na ito maulit, tumango ako at nangako na gagawin ko ang sinabi niya. Nung umaga ay natuyo yung mga halaman. Nung hawakan ko sila, ay nagkalasog-lasog sila at nagmistulang mga abo.
nawala rin yung mga anino na sumasayaw sa ulan. Bago umalis yung diwata, binigyan niya ako ng isang bulaklak. Sabi niya paalala raw yon ng aming kasunduan at tanda ng pagkakaintindihan namin. Kaya kahit ngayon, alaga ko pa rin yung bulaklak na yon. Nung mawala yung mga halaman sa dorm ay unti-unti na ring bumalik sa dati si Liza. Sabi niya ay may bumubulong daw sa kanya na ibalik sa gubat ang mga halaman na kinuha namin. Nung mawala yung mga halaman, ay nawala rin yung mga boses na naririnig niya. Sa ngayon, ay ako na ang nagbabantay sa dorm. Gaya ng pangako ko, palagi kong sinasabi sa mga bagong dating sa dorm ang karanasan ko kasi gusto kong matuto sila na igalang ang kalikasan para hindi na maulit yung nangyari sa amin. Para hindi na nila maulit ang ginawa namin noon, sana ay hindi na maulit ang ganoong karanasan dahil sa totoo lang ay nakakatakot